Yo mga ka-gravel, good morning. So, ngayon naman, ride naman tayo ngayon. Run Fondo after ng Ultra Gravel na 240 event namin. So, akyat ngayon tayo, practice tayo ng ahon. So, punta tayo ng Bitbit ngayon. Kasama natin si Sep. Tara, samahan nyo ulit kami. Let's go! Go! Tamang kwentuhan lang din habang pumapadyak tayo. Siguro may mga konting usapan about yung recap ng Ultra Gravel. Yan, samahan nyo kami. Akala kasi na sinaselfie mo kanina. Ayan. Top 1 ng HCAT, Sep Joaquino. Ano masasabi mo? Ultra Gravel. Ha? Shot power. Humble kasi yan eh, humble. Yun o. Ang hirap ba? Mahirap. Mahirap. Sobra. Obra. Sobrang init pa. Nahila lang ako ng number 11. Humble talaga eh, no? Nahila lang daw. Pero hindi ka makakasakay doon kung hindi ka malakas, di ba? Let's go. Lakas talaga yan si Sep. Kung alam nyo lang yung hirap saka yung ensayo namin or ensayo niya before yung event, talagang deserve niya yun. Congrats, Sep. Ginanahan talaga si Master doon eh. Nung nag-overlap eh. So pagpasok nyo nung Ryan, Oo. sila Chart na una. Naabutan niya kami kasi nagpe-pacing kami. Naabutan kayo. Nauna pa rin kami pagpasok ng ano. Tapos nagpe-pacing kami sa trail. Tapos nagkwekwentuhan kami. Biglang may umakbay. Sabi niya, huwag kang maniwala dyan. Sila Rich pala saka si Bray. Kasi yun, sila yung nauna. Medyo kargado pa eh. Lakas pa. Tapos sinundan namin. Eh parang nag-uusap kami ni Masa sa likod. Sir, pag-ulan natin sa bayan, mga ano pa yan. Medyo fresh legs pa. 90 kayo pa. Oo. Yung pinag-uusapan namin ni Sep dito is yung mga kagrupo namin na naka-overlap Pero namin ng huminto rin 160. Kaya, So nag-usap kami ni Master noon, nakasama ko ng 240 kung sasabayan ba namin or hindi. And nag-decide kami na wag na lang muna kasi mas malayo yung distansya namin, saka kailangan namin ng konting lakas pa para pang-uwi. Sa mga taga Bulacan pala, lalo yung mga nanggagaling ng Malolos. So dito kami dumadaan kapag papunta kami ng Bitbit. So dyan sa may patubig, sa may Plaridel, sa tulay na yung maliit, kumakanan na kami papunta ng Pandi. So dyan, nakikita nyo, nagtatrangkuhan na kami ni Sep. So inaahon na namin yung Pandi papunta ng Norsagaray. Tapos sa may bandang dulo nyan, kakanan ka ngayon papuntang Norsagaray. Dire-diretso na yun papunta nung rotonda nung Bigti. Tapos kaliwa, paakyat ng papuntang Bitbit. Eto, konting kulit lang. Tingnan natin kung kakagat si Sep. Karga natin konti. ayaw sumabay, madaya. Hindi siya kumabit. Mga 35 to 38. Ang daya. Sa mga magbabalak na magpandi, ngayon lang din namin nalaman na ang dami palang ginagawang daanan o parte ng daanan dito. So ingat-ingat lang. Magbigayan na lang. Itong parte na to, ito yung isa sa mga ayos na ahon dito sa Pandi. So mga 5 to 6% gradient to. Siguro mga 500 meters or 800 meters. Magandang ensayuhan yan. So mga ano yata to Siling Bata. Ayan nga, Siling Bata yung barangay na yan. Subay Pande. Oo. Sarap talaga nitong ahon na to eh, no? Mahirap eh. Kung gusto nyo ng mga rolling hills na ensayo, so okay itong Pande, yung dinaanan namin na to. Lalo kung taga Bustos ka, taga Plaridel, Malolos, Pulilan, okay dito, punta kayo. Parang wala na lang, Sep ah.
Dati nahirapan tayo dun ah. Parang pianismo lang ah. Ha? Sa mga training natin eh. Tama. So ngayon magbibit-bit tayo ngayong Sabado. So parang take advantage ko na rin yung video na to na parang race recap or review ng Ultra Gravel event last Sunday. So okay. So may tropa tayo na nanalo, si parang Seb Joquino. Tapuan ng age cut niya na 30 to 39. Tapos overall 15 yata, no? Mahirap yung event. So ngayon ang training natin ngayon ahon, pupunta tayo ng Bitbit River. Okay. So all throughout the video try nating recap so what we've learned and what we need to improve after ng Ultra Gravel event. Okay. And si Champion, shout out. Yeah, punta kami ng Bitbit ngayon. Let's go. Isa pala sa kailangan kong i-improve next time is yung i-check yung mga ilaw. Kasi yung isang ilaw hindi pala siya 100% na full charge. So maaga siyang nalobat. In-expect ko malakas pa yung ilaw niya, pero buti umabot naman ng umaga. Pero dapat na-charge ko siya, full charge ko. Pagdating naman sa nutrition sa hydration ng event, tingin ko okay naman. Nasunod naman yung plan ko, which is 1 SIS na gel every 20 km or 1 hour, depends kung ano yung mauna. At yun naman din yung diskarte ko even nung unrestricted sa kahit na anong mga long gravel events. And gumana naman siya, hindi naman ako nabong. So tingin ko yun yung isa sa mga win for me na nagawa ko nung past Ultra Gravel 240. Pagdating naman sa mga solids, so ang kinakain ko lang is yung Cloud9, Fitbar, Snickers, depende kung ano yung makuha ko sa bulsa ko. Magaling na halos. Look. Ganda ng view, no? Ganda ng view. Pugpog Highlands Cafe. Okay dyan. Kung naghahanap kayo ng magandang tambayan dyan sa may Pandi, okay yung Pugpog, puntahan nyo. Nasa boundary na pala tayo ng Pandi sa Norsagaray. Ito, Norsagaray na to. Yan, ito yung rotonda. Magagaling ka sa Santa Maria sa Kabukawi. Dito ka lalabas pag papunta kang Bitbit. Okay. So dire-diretso na to hanggang sa rotonda ng parang Bitbit mo yun, basta isa may baba. Tapos kakaliwa tayo, paakyat na yun ng Bitbit. Papya. Pero water break muna tayo sa 7-Eleven dito. Nagugutom na ako. Bago makiat ng Bitbit, refill sa restock muna tayo dito sa 7-Eleven. Kumain na rin muna ako ng onigiri. Almusal na rin, di pa ako nag-almusal dyan. Salmon, onigiri, or salmon. Kayo na bahala. Favorite yan. Oh, Norsagaray. Ako na naman, papuntang Bitbit. Dami nagpumotor, oh. Weekend. Papuntang mga DRT yan, galing Manila. Dito sa parte na to, start na ng ahon ng Norsagaray. At naman. tamang tabi lang tayo kasi maraming dumadaan dito na bus saka truck. So yung mga truck galing ng DRT, tapos yung mga lumuluwas na bus. So yung ahon dito sa Norsagaray naglalaro ng 4% to 6% lang naman. Manayan lang. Tamang pampainit bago magbitbit. Kasi mahaba yung ahon dun eh. Mula rotonda sa baba, paakyat dun sa may overlooking, tapos lulusong tayo dun sa may tulay. Yung pabalik yung makunat, mga 14 to 15 graded. Pero kaya yan, let's go. Dami nagpipicture sa kalabaw. Ito landmark to. Gusto mo ng tamang budol? Kumanan ka dyan sa kalabaw.
Barangay Bitungol. Bitungol pala, Bitungol. Tagalog, kaya Bitungol. Okay, ito, medyo lusong to. Pero may ahon pa yan. May bandang Memorial Park. Pero konti na lang yun kumpara sa inawan natin ngayon. Ay, nawa, muntik pa ako mabitin doon. Ahon yun eh, ahon to. muntik pa ako mabitin. Tapos puro palusong na, pababa ng rotonda. Tapos ahon ulit papuntang Bitbit. Doon, lusong na. Tawag ko dito sa parte na to, stage 1 ng ahon papuntang Bitbit. After nyan, lusong na. Ayan, mababa na ng rotonda ng Bigte. Diyan sa rotonda na yan, kung kakanan ka dyan, papunta ng Maynila yan. Or San Jose del Monte. Pero dire-diretso, Maynila na yan. Fairview, tapos Quezon City, tapos yun na. Sa mga nanggagaling na Maynila, dyan sila lumalabas. Ba, nawala na si Sep. Nauna na. Stage 1 yung kanina, di ba? Ito start ng stage 2. Paakyat to sa may Bitbit hanggang sa may overlooking. Ahon to, simula dito. Tingnan niyo sa video. Kaya magandang ensayuhan to eh. Habang umahon ako dyan, so isa pa sa learning ko nung last Ultra Gravel 240 is dapat di ako kumain ng madami. Banayad lang. Kasi napakain ako ng Mahaba pa to. madami as versus yung usual ko na kinakain dun sa Santillanas. Yun tuloy, medyo nabunsol ako nun. Kaya sa next time, hindi ko na gagawin yun. Kikita niyo yung ahon. Ay, narangan ng bakod. Ayan o. Aakyatin natin yan. Kaya pa. Let's go. Let's go. Chill lang. Tamang ikot lang ng gulong. Sigo. Sigo. Teka. Dito GoPro muna. Medyo matarik tong part na to. Yung sigo na to. Ayan o. Kita nyo. Punat, diba? Bigti pala to, Bigti. Sa mga gustong pumunta dito, tapos first timer, huwag kagad kayong kakarga sa 8% unahan. radiant, 8. Kasi may kita nyo sa video, mamaya, mahaba pa rin ang ahon na yan. So, mas maganda, or i-challenge yung sarili nyo na huwag kayong tumukod. May bandang gitna ang recover nito. Ahon pa rin, pero 4% gradient ngayon. Tamang ikot lang. 1-2-1-2 lang. Huwag kang magpapaubos dito kasi meron pang bit-bit. Yung pabalik. Ang grupo kapag gusto ng ahon, isa itong mga pinupunta namin, bit-bit. Kasi solid ang ahon dito papunta. Saka yung pauwi. Yung mula Bitbit River. Saka yung pauwi din ng Norsagara. Yung inahon natin kanina, aahunin din natin yun. So, yan ang disadvantage namin sa Malolos. Puro patag doon. Kung kailangan namin mag-ensayo, kahit kami ng Pandi, Norsagaray, DRT. Yan. Golden Haven. Dito sa part na to, paliko, gradient 7%. O 8. Pareho nung sa first part, yung may siko. Makunat sa part na to. Slow but steady lang mga sir. Di baling mabagal, basta wag kang tutukod. Hey! Let's go. 2%? Ay hindi 2% to. 5-6%. Ayan. Let's go. Tabi tayo. Pero, iba-iba naman tayo ng power. Kaya okay lang din kung sobrang pagod Okay. nyo. Hinto lang kayo. Pero, huwag kayong magtutulak. Hinto lang kayo. Tapos kapag kaya nyo na, go. Pajak.
Whew! Ganda ng view, look. Ayos, di ba? So pag may hirap, may sarap after. Lahat ng inaon natin na yun, babawin din natin yan sa lusong mamaya kapag pauwi. Let's go. Konting recover. Yan, may konting lusong, makakapahinga ka dyan. Siguro mga ano yan, 500 meter. Tapos ahon ulit. Yun o, kakingit si Kuya o, pabalik na. Uy, ano? Pagod ka na? Tara. Hinahanap niyo si Sep kanina, no? Ayun, nauna na. Ahon. Nakita natin. Ayos, lusong ulit. Ang ganda pa ng daan. So, syempre, pagkatapos ng lusong ay may ahon ulit. Yan, lapit na. Nalobat yung GoPro ko. Kaya phone na lang. Let's go. Konti na lang. Lagpas na tayo doon sa may overlooking sa may mga kainan. So hindi tayo huminto doon. Mamaya na. Pagbalik na. Pag ahon natin ang bit-bit. Nauna na si Sep. Let's go. Last ahon. Before yung lusong sa bit-bit. Communicate. Oh shit. 10 gradient. Makuna to. Ayan. So phone. Gaming muna tayo ngayon. Lobat yung GoPro. Okay. Let's go. Lapit na yan. Bit-bit na yan yung lusong. Kaso hindi lang natin makukuha. Mahirap lumusong ng phone hawak. Delikado. Lapit na. Yan, nagbukas yung GoPro. Ganda ng view, oh. Tingnan nyo. Let's go. Lusong to eh. So dito mas maganda dito. Naka-drops ka, ha? Para yung brake mo mas control mo pag naka-drop ka. Bukod dun sa brake na hindi ka masyadong mahirapan, mas safe ka kung nakadrop ka kasi mas dikit ka sa ground. So mas okay yung grip ng tires mo at mas may control ka. So yan, dumating na tayo sa bridge. So yan yung pinaka finish line natin. Champ! Tingnan dito, Champ! Tingnan dito! Tingnan dito, Pagi! Uy! Tingnan! Ayaw, humble talaga eh. Ang ganda talaga dito sa bit-bit, oh. Nahihiya si Topman eh. Kasama ako dito lagi para lumakas din ako. Sep, na. Ayan, oh. Oo na. Shoutout. Master, sino ba? Nagday lang naman, Master. Nagsiselo si Bebe Sep mo, oh. Bray, next time. O nga pala, no? Si Bray. Na, yan na po yung ahon. Bagos ako na. Dig lang. Yeah. Ako, papanisin ni Sep yan. Una dapat si Sep, papatagin kasi ni Sep yung ano eh. Papatagin ni Sep yung ano, yung ahon. Tapos doon ako dadaan. Ayan. Tara na, G. G na? Punahin mo nga ito, man. Ayan, punahin natin. Correct din yan, mga 14-15% naglalaro. Tapos magkita na tayo dun sa taas. Kakain na kami. Let's go. Start na ng stage 3. Bit-bit uphill. So mga 2 km or less than 2 km to na ahon na naglalaro sa 14 to 15% gradient. So as in magagamit mo yung low gear mo dito or yung granny mo. 1-2-1-2 lang. So same, ang challenge, huwag kang tumukod. Kung kailangan mo minto, hinto ka lang. Pero huwag kang magtutulak. Total, nandito ka na. Challenge mo na yung sarili mo. Let's go. Woo! Taas ng heart rate ko. Let's go. Thanks, Sep. Ayun, after na lahat ng inahon natin, tapos na rin tayo mag-ensayo. Well, halos kasi may pauwi pa tayo na uphill din ng konti na Norsagaray, pauwi na Malolos.
ito yung reward natin. So ito yung magandang view dun sa overlooking. Tapos dito ko na rin kayo iiwan mga ka-gravel. So usual, pauwi na yan. So lahat ng inahon natin kanina, puro descent na yan. Kaya masarap sa feeling. Konting sikad lang yan. Tapos nandun ka na ulit sa bandang North Sagaray. And yun, salamat sa panonood. Kita ulit tayo sa next video or sa next event. So yung next na event natin is yung Tanay siguro kung makakasali. Pero yung grupo overland yung tina-target. Itatrack din natin yung overland na ruta. So 110 km na gravel route yon. So race din and sa Clark. Okay, so thanks mga ka-gravel sa panonood. See you on the next video.